yung impeachment, hindi mo, klarong-klarong pamumuliti ka talaga eh. Klarong-klaro. Bakit? Sabi nga natin, hamon nga ng iba eh. Kung gusto nyo na mawala si Sara Duterte, ba't di nyo lang yan talunin sa 2028? Ba't kailangan pa yung impeachment? Ba't kailangan pa mga character assassination? Kung gusto nyo siyang talunin, edi maghanap kayo ng isang malakas ng kalaban at labanan nyo sa 2028 para sa ganun, hindi na siya maging presidente. Tama ka dyan, Glenn, kasi ang hina kasi ng president natin si BBM. Itong si BBM, presidente ka na, boss. Hindi ka naman lalaban sa 2028. Wala na eh. Pagkakataon mo na sana to, nabawiin ang pangalan ng pamilya mo at ibalik ng pride ng Pilipinas, pero sinayang mo, inisquander mo eh. Ngayon, sino ang gusto mong i-push? Yung pinsan mo. Si Tambaluslos. Hindi naman namin siya kilala. Sa Visayas, Mindanao, hindi nga siya kilala eh. Sa North, hindi rin natin siya kilala. Hindi po ba? Ngayon, tinatayo mo lahat, buong political legacy mo, itinatapon mo sa basura para lamang i-push yung pinsan mo. Ngayon, bina-violate mo na rin yung democratic processes namin. Hindi nga namin sinasabi na dapat automatic manalo si Sara sa 2028, di ba? Hindi. Ang hinihiling lang namin is pabayaan mo siyang tumakbo at umandar ang ating democratic institutions. Kasi ang ginagawa nila, gusto nilang i-impeach kasi kasama doon sa consequences ng impeachment ay hindi na siya pwedeng tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Na anumang government position. Yeah, kapag successful sila doon, edi hindi na siya pwedeng maging presidente ng Pilipinas. Pero yun ba ang gusto ng taong bayan? Hindi. Ang gusto ng taong bayan, love man nila si Sara o hindi, ay gusto nilang kahit na sino na viable na tumakbong president ay hindi dapat iniipit at binibigyan dapat siya ng kalayaan na tumakbo bilang presidente ng Pilipinas dahil maliwanag na maliwanag doon sa impeachment proceedings ngayon na wala talaga silang substantive case, laro-laro lamang sinisira nila si Sara at gusto nilang hindi makatakbo si VP Sara Duterte bilang presidente. Kasi kung tatanungin natin, Glenn, doon sa Norte bilang Ilocano ako, meron ba akong kilala na pwedeng tumakbo laban kay Sara? Wala. Bakit? Sino ang pwedeng tumakbo? Si Hontiveros. Nagbubuo siya ngayon ng pera doon sa Luzon. Pero kilala ba siya ng normal na masa? Hindi namin siya kilala. Kilala ba namin si Tulfo, yung asawa niya, taga North? Pero malakas ba? Meron ba siyang anchorage doon sa mga taong bayan ng Norte? Wala din. Hindi namin siya kilala. Pero love na love namin si VP Sara, kaya tuwang-tuwa kami. Kasi siya ang nagpapanalo sa manok namin noon na si BBM. Oo nga. Kasi si BBM, hindi niya kayang manalo na walang Duterte. Kaya niya kinuha si Sara kasi gusto niyang bumawi. Kaya tuwang-tuwa kami. Malaki ang utang na loob namin sa mga Duterte kasi sinuportaan niya si BBM. Ngayon naman tong si BBM, parang tanga. Iniwan niya ang kanyang kapatid. Inaaway niya. Silang dalawa lang naman ang gusto namin. Akala kasi nila, porket inaaway ng kuya namin yung ate namin, ay dapat magalit kami sa ate namin. Hindi. Tama. Love namin si BBM, pero love din namin si Sara Duterte. Kaya Manong, tama na ang pang-aaway. Ikaw ang mali dito. Hindi ka namin ito tolerate, pero wag na wag mong sirain ang ate namin dahil siya lang ang kilala namin, siya lang ang alam namin na magiging presidente ng Pilipinas pagdating ng 2028. Tsaka kita mo noong nag-eleksyon, mas malaki ang boto ni VP Sara kaysa kay BBM. Di ba? Tama yan. Mas malaki. Labang ata ng 400,000, 300,000, di ba? Ganon. Sabihin, yung talagang tiwala ng tao ng kay VP, mataas talaga. Kasi okay lang kung pumantay o mas mababa si Sara. Hindi eh. Mataas. So, tama ka. Yung bit-bit noon ni VP Sara kay BBM, nakita eh. Kasi ang laki ng agwat ng VP eh. Pag kinakausap ko ngayon yung mga Bisaya, idol, mula sa Visayas at Mindanao, tinatanong ko sila, meron ba kayong personal affinity kay BBM? Sabi nila, wala! Isa lang, porque sinuportan lang siya ni Sara, kaya namin siya binoto. Pero tanungin mo yung mga taga-Norte, meron ba kayong affinity at affection kay VP Sara Duterte? Meron. Ayun. Kapareho ng affection namin kay BBM sa mga Marcos, kapareho din sa mga Duterte. Dahil sila lang, mga malalakas na mga leader ng bansa ang nagbibigay ng hope and the pride sa ating bansa. Kaya hindi namin sila binibitawan. Kahit itong mga nagmamagaling na ito, na nasa sidelines, na gustong magpasikat, pero hindi nyo nakuha kasi yung puso ng taong bayan eh. Kahit anong gawin yung pagkikembot dyan, at pagtatambling-tambling at pagbuhos ng pera, hindi talaga kayo mananalo. Kaya huwag ninyong abusuhin ang ating democratic institutions and processes at lahat ng mechanism sa ating konstitusyon at batas para ipitin yung mga tao na tumakbo na talagang anointed ones na maging leader ng ating bansa sa susunod na eleksyon.